Dear Dr. Love, good evening. I am Vanji, 62 years old, born and raised in the Philippines, but an American citizen currently living in Hawaii. I live with my second husband na Pinoy, pero American citizen din. We're married. He's my second husband. Pumano na po ang first husband ko many years ago. I have 4 loving and successful kids, 3 daughters and a son. The 3 of them already have a family, and they're also here in Hawaii. My eldest daughter is a daughter who has her own clinic in Fairview, Quezon City, and let's call her Bill. This is where my concern comes in. Bill is now 46 years old, and she used to have a boyfriend, pero ginamit lang ang daughter ko para sa luho niya. Martir kasi when it comes to love, ang panganay ko, Dr. Love. Good thing, naghiwalay na sila. Then she met her second boyfriend, na hiwalay sa asawa, but not annulled. Meron silang 2 kids. And let's call him Johnny. Johnny has been living with her for more than 3 years now dahil walang trabaho. Umaasa siya sa anak ko hanggang sa tinulungan siyang magtayo ng pansitan o pansiterian na naging source of income na rin niya. Not too long, pati ang parents at kapatid ni Johnny ay nakikita na rin sa bahay ng anak ko. Nito lamang nakaraang linggo, may narinig akong chismis na nakadetain si Johnny dahil sa isinampang rape case sa kanya. Chismis lang naman ito, pero hindi ko magawang magtanong ng diretsahan sa aking anak. Every time na nag-uusap kami via video call at hinahanap ko si Johnny, palaging wala o busy o kung ano-anong alibis ang sinasabi niya. Mas lalong tumibay na parang totoo ang chismis. Actually, Dr. Love, minsan na ring nasangkot sa drug case si Johnny noon pero nalampasan naman niya ito. Senior citizen ako, Dr. Love. Matanda na ako at may sarili na ring mga buhay ang aking mga anak. Alam nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero as a mom, I cannot help but be too concerned sa mga anak ko. I believe that my role as a mother does not end as long as I live. I'm just too bothered and concerned by Bill. Ayokong mapahamak siya o madamay sa sitwasyon lalo na't narinig kong nagre-remedyo siya ng 2 million pesos para pang areglo sa rape victim. This really crushed my heart, Dr. Love. Dapat ko na bang direktang tanungin si Bill tungkol sa naririnig ko? Alam kong communication is key, pero ayoko rin namang lumabasan ng hihimasok o nakikialam ako. Gusto ko lang din kasing malaman ang totoo at mapanatag kung totoo man. Gusto kong matulungan ang panganay ko sa paraang alam ko at kaya ko. What can you advise based on my dilemma, Dr. Love? Please enlighten me. Thank you in advance. More power. Vanji ng Hawaii. Maraming salamat, Vanji, and I hope you're watching us right now via FB. At sana'y mapakinggan mo ang ating komentaryo sa iyong liyang kasaysayan. Totoo sa ating mga magulang na kapag ang ating mga anak ay of age, ay bumibitaw, lumalayo na tayo. At binibigyan natin sila ng pagkakataon to manage their lives and sila mismo ang gumawa ng direksyon ng kanilang buhay. Pero hindi tumitigil ang pagiging magulang natin. No? Merong dito, lalo na sa Pilipinas, merong, dahil kinoconsider nga ang mga Pilipino na very closely knit family, that sometimes ang anak mo nag-asawa na, tapos yung kanyang asawa ay isasama sa bahay mo at doon na dadami ang anak nila. So yung buong pamilya nila ay nandun na rin sa bahay mo at ikaw pa rin ang gumagastos. Yun.
Ganon. Mali na yon. Hindi na ayos yun. Kailangan turuan natin maging independent ang ating mga anak. At ikaw ay Vanji ay nandyan sa Hawaii. Alam kong kaiba rin ang kultura dyan sa mga Pilipino. Ganun pa man, ang problema natin kapag tayo ay umibig, nawawala ang direksyon natin. Nagkakaloko-loko tayo sa buhay. Ang ating desisyon ay, sumasablay most of the time. Kaya nga may kasabihan tayo na when we fall in love, we become stupid. We do things we don't normally do and we say things we don't normally say. Nababago ang direksyon ng buhay natin. At yan ang nangyari sa iyong anak. Sabi mo, meron siyang clinic. Hindi ko alam if she is a doctor. Kung clinic, she must be a doctor. Pero sabi nga hindi porke ikaw ay may doctorate, nangangahulugan ayos ka na. Minsan may sablay din, no? Minsan may sablay din. At dito kinakailangang pumasok ka sa buhay ni Bill. Hindi maaaring umaasa ka na lamang, Vanji, doon sa mga nasasagap mong balita. It is most important na malaman mo ang katayuan ni Bill. Ito yung panahon, Vanji, na kinakailangang pumasok ka sa picture and to know what the real score is. Una, pinakita ng iyong anak ang kakulangan ng kanyang pagdidesisyon dahil nga siguro in love. Una, ang kanyang boyfriend na kinakasama ngayon na meron na silang anak ay hiwalay sa kanyang asawa at hindi pa annulled ang kanilang marriage, meaning may asawa pa itong lalaking ito. Question, bakit naghiwalay itong lalaking ito at hiniwalayan ang kanyang asawa? There must be a problem somewhere. Baka ang problema ng asawa ay yung matinding sakit ng ulo kung gumagamit man ng droga o mahilig sa sex itong kanyang asawa. May extracurricular activities outside of marriage. Siguro napuno na yung asawa niya at mas makabubuti pa sa kanya, ilaglag na lamang itong kanyang asawang lalaki para magkaroon siya ng peace of mind. And if that's the case, yung isinukan niyang lalaki ay kinain naman ng anak mo. See? Wala kang makitang security dahil obviously itong kinakasama niya ngayon hindi siya mapapakasalan at maaari pa siyang mademanda ng adultery dahil nagsasama sila bilang mag-asawa. Yung boyfriend niya po pwedeng kasuhan niya ng kanyang asawa ng concubinage. So, malaking sakit ng ulo. Pangalawa, kung totoong gumagamit ng droga, yung iyong manugang na hilaw, malaking problema yan, I tell you. Plus, may kaso pa ng rape. Talagang malaking sakit ng ulo ito. At ginagastusan pa ng anak mo. Ito na yung panahon na kinakailangang pumasok ka at kinakailangang maging bahagi ka ng larawan at pag-usapan yung mag-ina. Kasi mali na ang ginagawa ng iyong anak. Dito papasok ang iyong pagiging nanay. At kung sakali na ayaw niyang tanggapin ang iyong mga advice sa kanya, then that's the time na umatras ka na lamang. Kasi wala ka na magagawa. She is of age already at hindi mo na siya pupwedeng kontrolin. Ang role mo na lamang ay ipaalaala sa kanya yung mga maling ginagawa niya at baka nabubulag siya sa pag-ibig. Hindi na kawalan kung sakali mang mawala itong lalaking si Johnny sa iyong anak sapagkat obviously sang-ayon sa iyo,
ginagamit lang yung anak mo at hindi nalalaman ng anak mo ang pinapasok niyang sakit ng ulo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.